Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa tong inahan sa kanunayng panabang pitsa 21 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban nimi ang tud sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangan attorney ato dayong dawaton si Sir Jomar Eclarino alang sa tong latest weather update. Sir Jomar, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Atong weather conditions sa tibuok Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather. Init ug igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pagulan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa itong mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 32 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index na moabot kini sa 38 to 39 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Ang haring adlaw mosalop alas 6 karong hapon, ang dagat mutaob alas 4:31 karong hapon. Philippine Standard Time alas 8:06 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, no more pasigarbo and suroy-suroy Sugbo. Sa Super Balita, giingong scam hub sa Cebu City gipasirhan. Sa The Freeman, PAM scraps pasigarbo and suroy-suroy healthcare public services to be prioritized. Sa Banat News, giingong scam hub gipasirado, why permit nag-viral sa social media. Sa Philippine Daily Inquirer, no contact policy TRO lifted on major roads. Sa The Philippine Star, BBM may join BICAM budget deliberations. Sa Manila Bulletin, brace for Carmageddon. Government starts full EDSA rebuild in mid-June. Og sa Tempo, a mother's crime. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pabalik ang may padangat kaninyo, mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung nakatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, gipangandama na nila ni outgoing Governor Gwen Garcia ug incoming Governor Pamela Baricuatro ang ilang transition teams alang sa pagpasa sa mga mahinungdanong dokumento. Subayon usab ni Baricuatro ang mga nagpadayong proyekto sa probinsya aron masuta kung padayunon pa ba kini. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Isig kapangandam na ang managlayng habig alang sa transition ngadto sa bag-ong administrasyon sa probinsya sa Sugbo. Netong Lunes sa hapon, midangup na sa Department of Interior and Local Government ang transition team nilang incoming Governor Pamela Baricuatro. Panguluhan kini nilang Attorney Edmund Lau, isip chairperson, uban sa pipila ka mga miyembro. Alang kini sa gitinguhang mas sayon og hapsay nga panag-abot ngadto sa bag-ong liderato karong Hulyo. Wala pa tayo finalist no, ang importante na to karon na ang transition team, a smooth transition. But we're looking for that kasi atong ibutang sa mga key positions. As I've said, kung maayo ang performance alang department head, and is willing to collaborate with me, di man dyan kinahanglan na atong taktakon just because new administration. Samtang miluwat na karong adlaw og Executive Order No. 16 si outgoing Governor Gwendolyn Garcia aron pag-umol sa ilahang transition team. Si Garcia ang mangulo nini isip chairperson ug si outgoing Vice Governor Hilario Junjun Davide III ang Vice Chairman. Kuyog nila ang mga department heads, secretariat sa Provincial Board ug Mandawi Chamber of Commerce and Industry isip mga sakop sa Local Governance Transition Team. Sa dili pang Hunyo 30, gipaubos sa inventory ang mga kahimanan ug properties
mga dokumento bahin sa pending projects ingon man panudlanan sa probinsya. Giawhag ni Garcia ang mga opisyal nga abagan sila sa transition alang sa hapsay nga pagtunol ngadto sa bag-ong administrasyon ni Baric 4. Samtang subayon ni Baric 4 ang pipila ka mga pending projects sa probinsya inubanan sa pribadong sektor. Sama na lang sa halapad nga solar power plant sa lungsod sa Daan Bantayan, Metro Cebu Expressway Project ug uban pa. It's a very good project and it will help decongest traffic and probably connect the rural areas to the urban areas. So that project, if it's good for the province, then ato nang padayonon. Usa sa matutukan ni Baric 4 mao ang mas sayon nga healthcare gikan sa mga provincial ug district hospitals. Mong gisugda na sa ilang team ang pagsubay kung unsa man ang mga angayang bag-ohon o di ba ka ang mga kakuwang gikan sa mga tambalanan. We are really working hard na ato nang matuman yun ang ato sa ano. So healthcare is number 1 in my list. So that's why we will look into the appropriation sa health appropriation sa province. Supling gitato ni Baric 4 nga walay mahitabong pasigarbo sa Sugbo ug suri-suri Sugbo ubos sa iyahang termino. Kay adunay giandam nga alternatibong programa aron mapakita ang ikadalit gikan sa kalungsuran kung turismo ang hisgutanan. Gian Navarro, CCTN News. Samtang incoming Cebu City Mayor Nestor Archival anda mo padayon sa mga programa sa Cebu City Government sa umaabot niyang termino. Magpatabang usab siya sa mga stakeholders aron matuman ang gitinguhang 24/7 operations sa mga buhatan sa City Hall. Mubalik si Gian Navarro. Ang damog tagana si incoming Mayor Nestor Archival sa pagtuman sa nimong hangyo ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga padayonon ang mga nasugdang programa sa syudad sa Sugbo. Usa na nini mao ang pagpatiwas sa Cebu City Medical Center building nga milanat ngadto na sa dekada ang pagpatukod. Mipasalig si Archival uban siya masakop sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan nga humanon ang tibok CCMC building sulod sa katuig. Ilabi na nga nasugda na ang proseso alang sa bag-ong contractor nga mopatiwas diini. Laing proyekto nga subayon ni Archival mao ang Cebu Bus Rapid Transit. Sa sunod nga tuig laumang mahuman ang loan agreement ngadto sa World Bank aron mapunduhan ang maong mega infrastructure project. Samtang nisugyot ang Department of Transportation nga kung mapasuman ang maong loan agreement, mahimo kining ipaubos sa public-private partnership. Ubos sa liderato ni Archival, kinahanglan gyud nga mapahimutang ang mga plano aron motulin kadugayan ang BRT project sa gobyerno. There are some requirements na atong i-update ang loan agreement, then we will update that. But take note that this is not at the city level. Ang DUTR ngay naadin ang kwarta. Usa sa mga agenda nga buhaton ni Archival sulod sa unang termino mao ang Mayor of the Night diin ablihan ang mga buhatan sa City Hall bisan sa kagabihon hangtod sa kaadlawon. Matudiya nga aduna pay igumpundo og manpower aron mapatuman kini uban ang mamahimong partners. Apil sa mga makapaymos sa mga serbisyo sa city government kadtong mga nanarbaho og walay oras aron makahimo og transaksyon. If we have an office somewhere in Cebu Business Park, ng IT Park, what we plan is we will ask the Ayala developers to provide us with a place. That's the first thing that we're going to do. Usap-usap sa mga nasabutan sa umaabot nga liderato nilang Archival og incoming Cebu Governor Pamela Baric 4 mao ang dangatan alang sa mga yuta ubos sa 93-1 Provincial Ordinance ingon man ang mga nanimuyo. Nakita ni Archival nga kinahanglang tumanon ang unang kasabutan sa nang aging mga opisyal o kinahanglang ipaubos sa socialized housing diin barato ra ang bayranan alang sa mga luna. Makigsabot siya sa mga homeowners bahin sa himuon nila nga plano. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahay ni kadahang hugna sa pagbaligya sa baratong NFA rice gikan sa gobyerno sugdan sa Mindanao karong buwan sa Hulyo. Subay niini gisiguro sa Department of Agriculture nga mawagtang ang pagduda sa ubang tao bahin sa kalidad sa gibaligyang bugas. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Sugdan karong Hulyo ang ikaduhang hugna sa tag 20 pesos kada kilong bugas gikan sa gobyerno ngadto sa Mindanao. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Cholorel Jr. nga mahitabo sa pipila ka bahin sa Mindanao ang pagpatuman sa maong inisyatiba ubos sa programang PBBM Benteng Bigas meron na. Magdepende hinuon kini sa mga lugar din adunay taas ang poverty incidence o gidaghanon sa mga kabus. Hinuon sugdan kini sa ubang bahin sa maong rehiyon depende sa mamahimong availability sa stock sa bugas. Una nang gipatuman ning buwana ang initial roll out sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas gikan sa National Food Authority sa Kabisayan din gisugdan sa Sugbo. Buot hinuon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ipatuman ang maong programa sa tibuok nasod kadugayan pinaagi sa Kadiwa stores ug ubang LGU. Mipasalig hinuon si Cho nga magpabiling maayo ang kalidad sa NFA rice nga gibaligya taliwa sa pagduda sa uban pang mga tao. Ning bag-uhay lang nakikita si Chu Laurel Jr. sa mga regional manager sa NFA alang sa dugang pang mga lakang aron mas ma-appreciate sa uban ang maayong kalidad sa maong bugas. Daan ang gipangandaman sa NFA ang pagbaton og dugang pang makinarya aron mas paspas ang paghatod sa bugas gikan sa mga local rice farmers hangtod na sa mga mamaligya niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, high-value individual nga babay na sakmitan og mobalor 34 milyones pesos nga illegal nga droga sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sutaon sa kapulisan kung aduna kini koneksyon sa nasakmit usab nga 47 milyones nga illegal nga drogas sa milabayng simana. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Filerca. Nasakmit sa usa ka high-value individual nga babay ang 5 ka kilo nga illegal nga drogas ato sa gipahigayong buy-bust operation sa kapulisan sa Lapu-Lapu pasado alas 10 kagabi sa sitio Pakpakan, Barangay Basak. Ang dinakpan giila nga si alias Chill, 50 anyos, kasamtangang nagpuyo sa usa ka subdivision sa naisgutang barangay. Ang nasakmit nga gidudahang shabu gikan sa dinakpan adunay standard drug price nga 34 milyon pesos. Butang kini nga gihimakak sa suspect tungod kay matud pa niyang wa siya mosulod sa maong matang sa trabaho. Wa man ko katinuod. Ano man ba? Unsa man asa man kumanguha ng drugs nga anak kay ni sulod na lang basta sila why warrant, why video, why ano diretso daw ano na lang, natulala na lang kung wala ko kabalo. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga sukad ni atong Enero pa ning tuiga kini nila gipaubos sa surveillance. Gani matag semana makatagak kini og tag 3 ka kilo sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Apan magbalhin-balhin kini og puy-anan maong nataod-taoran ang pagkasikop kaniya. Dugang pa sa spokesperson nga sa usa ka penal colony sa Kauluhan ang tinubdan niini. Based sa iyang mga revelation is naa siya'y boyfriend nga naaron sa usa ka penal colony. Mao na atong isubay ron nga nganong na siya nga ni kadakong transaction. Mao na ang siyang divulge gyapon is nagyapon sa penal colony. Kaya ang iyang boyfriend naamon dito. Apan butang kini nga gihimakak ni alias Chill og suma pa niyang way kalambigitan si illegal nga drogas ang kaso sa iyang hinigugma. Samtang usa-usab sa sutaon sa kapulisan kung may koneksyon ba kini sa nasakmit usab nga 47 milyones pesos nga illegal nga drogas ni atong Mayo 11 sa Barangay Agus. Tungod kay parehas usab ang gisudlan nga Chinese tibag. Pare-pareha las gisudlan. Tibag nga Chinese tibag nga maura yang kuan. Then ang source nila is nagyapon sa Kauluhan. Mo nang nakita ang possible usa ang source ani nila. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, gipasiradhan sa kagamahanan sa dakbayon sa Sugbo ang nagpatuong call center company nga nag-viral sa social media human gi-upload sa usa ka langyaw nga hacker tungod kay matud pa nalang bigit sa investment scam. Kapulisan misusi sa maong buhatan o gitakdang ipaubos sa search warrant aron masayran kung unsa nga matang sa krimen ang ilang nahimo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Miss Worldwide. Sir, okay. Halimbawa na yung magka-problemang IT. Samtangan nga gipasaradaan sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo pinagi sa Business Permit and Licensing Office kun BPLO ang buhatan sa BMJ Data Processing Services nga matud pa usa ka scam hub nga nimutang sa usa ka building sa Barangay Kasambagan sa Dakbayan Sugbo alas 12:45 ganinang udto. Ang mong scam hub nga bulgar kini sa diyang gipost sa iyang YouTube channel sa usa ka langyaw nga hacker. Ang ilang illegal nga kalihukan di nakasulod siya sa system niini. Ang ilang mga biktima pulos naa sa gawas sa nasod nga ila matud
pa nga hayloon nga mosunod og investment bugti sa pila ka porsyento nga mabalik sa ilang panudlanan. Sigon sa langyaw nga hacker nga dito ang unang opisina sa BMJ Data Processing Services nahimutang sa Skyrise 1 sa IT Park sa Barangay Apas apan mibalhin kini sa laing building sa Barangay Kasambagan. Ang pagsirado sa mga scam hub gihimo sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office 7, Cebu City Police Office, Criminal Investigation and Detection Group CIDG, Cebu City Field Unit, Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ug Business Permit and Licensing Office kon BPLO. Nagbutang og paski ng BPLO og Shukos Order tungod sa tulo ka mga kalapasan. Kini mao ang pag-operate nga walay approved Mayor's Business Permit, wala pag-renew sa ilang Mayor's Business Permit o wala pag-display sa Mayor's Business Permit. Si Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa Cebu City Police Office, may nangulo sa pag-inspeksyon sa ilang buhatan. Pinagi sa abag sa management sa building, apan wala na sila naabdan nga bisan usa ka empleyado. Apan ang ilang mga gamit sama sa computer sets ana pa. Gitawagan sa telepono ang babae nga nagpailang supervisor sa nagsabli sa BMJ Data Processing Services ni Figueroa aron imbitaron sa himoon nga investigasyon ug makahatag og katin-awan sa mga pasangil sa illegal nga kalihukan ug misaad ni nga mo-kooperar sila sa himoon nga investigasyon. Pinagi sa ilang mga abogado, lakip sa gipangayo ni Figueroa ang mga pangalan sa tanan ni nga empleyado aron mapaubos silang tanan sa investigasyon. Ni rason matud pa ang mao nga nagpailang supervisor nga igo lang sila nga nag-abang sa mao nga building ug sila usab ang tag-iya sa mga computer sets ug lahi na ang nag-operate ug wala na sila masayod sa illegal nga kalihukan sa mong kompanya. Apan alang ni Figueroa, kamuhimo sila og lawom nga investigasyon tungod kay ang laing tenan mihatag og inisyal nga pamahay sa kapulisan nga kadudahan gyud ang hinimuan sa mga trabahante niini. Yun nga, yung love scam na ina-allege nga dito na yun ang kanilang activity, but on our investigation, sabi nga ng mga kapitbahay nila, ito daw medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob, maraming naghihiyawan, maraming tugtugan, so parang hindi siya talagang legit na office. Gibutyag ni Figueroa nga base silang nakuha nga kasayuran nga mihunong silang operation ang mao nga kompanya kagahapon adlaw human nag-viral sila sa Facebook nga nalabigit sa investment scam. Ang Anti-Cybercrime Unit 7 silang pahin mibutyag nga mo-apply sila og search warrant sa korte aron makahimo sila og electronic examination sa mga computers sa mga kompanya aron ilang masayran kung unsa nga matang sa illegal nga kalihukan ang ilang gihimo. Mato ni Police Captain na Gaudio Sumurte, ang hepe sa Operation Saraco 7, nga pinagi sa pagsusi sa sulod sa mga computers, ilang mahibawaan kung unsa nga matang sa krimen ang ilang nahimo ug mausab ang ilang basihanan sa pagpasaka og kaso. Kani sir, depende pa sa unsa outcome sir, bisa atong i-kuan sir nakapay pa tao una og kuan sir. Warrant to search and examine computer data sir for the devices nga nakita nato diri sa kuan sir establishment. Police Captain Gaudio Sumurte. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 mibutyag nga sa mga ingon-ini nga iligal nga kalihukan diha sa online dili kini matago sanglit tunagi mutugan sa mga tinugyanan sa balaod. Mibahad si Maranan nga ilang pagitaon ang tanang empleyado sa mga kumpanya sanglit doon na sila listahan kung kinsa sila. So hahanapin natin lahat ng mga empleyado na naririto. Actually, meron na tayong hawak na listahan. Nakuha na natin yung listahan ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho dito. Kaya sila ay binibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Kung sila ay walang kinalaman, magtungo sila sa tanggapan ng Cebu City Police Office at doon ay paliwanag nila yung kanilang side. Kung padayon nga mutago ang mao nga mga empleyado dili makigalayon sa himon nga investigasyon sa kapulisan matud ni Maranan, mupasaka sila og kasong kriminal dinang silot niini gipasabot sa general nga moabot sa 12 ka tuig nga pagkabilanggo. Arnold Bustamante, CCTV. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Akong partner diri naglungot-lungot na sa iyang unang topic. O niya, kibaw ko nga as Amaritas, kuryoso sad ang uban. Pero mo break lang sa ta para lahos-lahos na dayon ta. Okay. No objections. Okay. No objection, Your Honor. So balik ta para sa mga dugang para sa mga pagisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ug balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong balikan sab katong report ka ganina ni Sir Arnold Bustamante, partner, nga dunay usa ka scam hub diha sa Barangay Kasambagan, Cebu City nga nagtakuban isip usa ka business process outsourcing kon BPO nga firm. Kay kining maong firm nga gitawag og BMJ Data Processing Services. Sirad-ana ni siya sa City Hall, particularly sa Business Permit and Licensing Office, tungod sa patong-patong nga mga violations, partner, gipa-explain ni siya kay na palgan nga walay business permit, wala ni business registration without a valid business registration, wala sab kini makarenew sa mayor's business permit, wala gi-display ang required nga business permit, wala sad kuno ni siya nag-issue og mga sales invoice og mga official nga receipt. So tungod niini murag patong-patong nga mga kaso under sa ato ang cybercrime law, particularly kaning gitawag og online fraud, identity theft, unauthorized access to personal data. Ang posibleng atubangon sa mga tao nga nagpaluyo ni ining maong giingon nila nga scam hub. Pero what's interesting here, partner, kay natribukar ang modus, tawgon sa natong modus o ang racket aning mga tawhana, pinaagi sa usa ka
hacker man kuno siya, self-proclaimed hacker niya. Iyang buhaton do na siya content. I think white hat hacker ni siya. Unsay tawag partner? White hat hackers are those kanang hackers nga kanagay murag who do things for good. For good. Black hat hackers are katong mga who cause damage. Okay. White hat hacker. So, kay ang iya laging purpose is mo-crack siya into the system aning mga firms nga dunay mga illegal nga mga transaction, illegal nga binuhatan. So, apparently one of those nga iyang na-crack kay ang system sa moto lagi BMJ Data Processing Services nga naa diha mahimutang sa Barangay Kasambagan, Cebu City. So matod sa report walay mga detalye kaayo kung giunsa pag-lure nila ang mga foreigners, pero matod pa nga ang mga trabahante kuno diri sa BMJ Data Processing Services nga gipasirad-an na karon sa BPLO sa City Hall kay kuan kuno ni sila manawag og mga foreigners, mamiktima og mga foreigners, manginganyo nga mo invest ani mga portfolio. Fake investment websites ilang ipang offer. Fake investment website nya or the promise of high returns nya kay scam man, possibly nga dili dito in the end tinuod ang mga gipang offer nga mga returns. So karon ang giingon nga supervisor kuno partner ni ining mao nga firm giimbitahan na sa kapulisan nya ni promise na pod ning maong supervisor nga makig-alayon siya sa investigasyon sa kapulisan through her lawyer, pero wala nganli kung kinsa ni, pero naa didto sa naaman ni sa YouTube, daghan naman ni naaman sa YouTube na in fact nanay more than 2 million views in just 2 days. Maoy maong nag-viral sa siya partner, but mao lagi to balik ta sa tong giingon nga kung wala ni natribukar sa hacker dili makahibaw ang City Hall, for example, nga wala di ay mayor's permit. Nya di ba sige naman tag at the height sa atong investigation sa Pogo, well that was last year, but kini ang operation ko nila nagsugod kuno sometime on, let's say according to the report, nagsugod kuno ni ang ilang operasyon ni adtong actually bag-o pa kay this year lang unya dayon na stop na ni ang ilahang operasyon because sa order sa City Hall. So, pagay ni na to ha. Bag-o lang April 16, 2025 ang ilang operation diha sa Kasambagan. Diha sa Kasambagan, but there were reports and ingon sad ko nga gikan sila og IT Park. Although gihimakak na ni sa mga building owners sa sa IT Park, but mao lagi na nganong wala man ni siya mga requisitos kining mga kining mao nga scam makapangutana ta, and again this happens under the nose of our government authorities and most likely because they keep moving around. So mo na partner nga ang karon si RACO Chief of Operation nga si Captain Gaudioso Morte, ingon siya nga apply sila search warrant para makita nila ang contents for an electronic examination sa mga computers, aron makita kung unsa gyud ang exact nature sa mga activities nga ilang gipang himo didto, sutaon subayon nila ang mga sud sa computer o para kung naa sila makuha dito partner gamiton nga ebidensya against ilahang search histories, ang backup nila sa ilahang drives, ang ilahang mga records of transactions nga na sud sa ilahang mga accounts, matrace man na dito tanan. So for me, what I like is this white hat hacker, no, kuan man sila, proud na sila for their ethics and revealing mga binuang. These are what you call the ethical hackers. Hacker ka pero ethical version ka. Lagi na akong pangutanan ko nga how nang can hack you be, siya. yeah. Dayon so posible nga naa siya kaso. White hat hackers are usually used by governments and other companies to infiltrate their systems to also beef up their security. So kanang ingnon ko i-hack mig maayo diri para ma-improve sad namo among system. Okay, so naa sa gyud sila role nga legitimate gyud ay. Yes. So kanang uban kanang mga inamaw lahi pud na ilaha, but kanang ilaha is tinarong, and kanang iya is inspired by kanang namong good na inana nagbuhat before Jim Browning
Kunya kana siya is usually known for hacking into scam call centers and exposing the binuhatan ba. So kanila pud ni siya. To me, I hope no magpadayo ni. Do that kay para magbantay pud tong mga badlungon kanang mga tikasan, kanang mga kawatan, mga Scammer. magmatngon ba. Di ba? Sa iyang bahin partner si Mayor Raymond Alvin Garcia pasalig na ni siya nga ang Business Process Licensing Office sa City Hall gi-inspect ilan ang gi-inspect aside sa pag-inspect kay ilahan naman tong gipasirad-an jud niya gi-issuehan og show cause order ang maong kumpanya tungod sa patong-patong lagi kuno nga kalapasan nga ato nang gi-mention kaganina katong mga walay mga dokumento nya matod ni Mayor Garcia nga in the meantime kini kunong alleged syndicate dili ni sila sugtan nga maka-operate nya nang hinaot usab siya nga this is enough time for the police to gather evidence and crack the case while nahunong ang ilang operasyon nya ang kuan magud ani actually daghan ang ni-report na ani partner apparently daghang ni-report pero mo lagi na ambot kung naabay investigasyon nga gihimo ang either ang kapulisan o ang ambot ang barangay kung duna ba kay daghan ang gi-report kay naibong ang mga kasilinganan nga mga kuan edipisyo nga sige katawa magbanda-banda magkanta-kanta sa sud nya murag dili anak kuno nga mura kuno dili tarong nga opisina ang feel sa sud so ambot kung maog yun na ilang culture sa dinana kung magkanta-kanta o that doesn't necessarily imply nga illegal ang gibuhat pero adto tag mga call center firms partner dili man siguro magkanta-kanta sa kuan sa diha sa floor so moto nga gi-report sila but apparently walay kuan walay action so far but now nga na exposed na ni siya through a white hat hacker like you said naka-gain og traction naka-gain og kining interest sa publiko so karon at least naay kung tinuod nga kuan gyud ni ilang gipanghimo nga kining ang ilang modus is to lure foreigners into investing into their fake investment portfolios or companies then this is good nga nakuan sad na nahunong ang maong modus nga wala pa kaayoy bag-o pa but di lagi ta sure kay investigations are still ongoing we'll never know if tinuod sa tong mga claims kay although na ay mga kuan na ay mga official statements but of course sama sad amo angkon kung kuan na diha kung negative ang report about nimo. So, nakagipang tanaw no nga kanang nakagipang tanaw nga magtanaw-tanaw magkuha na sa Reddit magkuri-kuri ko ba kay people are people are often more open in talking there no nya community man gud na makasabot sila. Namgoy ni gawas nga reports didto na same name has been raided by the NBI last February 2024. That was last year. Yeah, so chances are it's the same. Diba? Yeah, what happened? Ano man, diba? Adto ni sa Reddit ni mo nakitaan ha. So yeah, but it's a legit I checked the links no and it's legit the links nga. Naay magkaning Fergus Inc. Naasad ni gi-raid before. Kay ang ilahang they operate a room that entices foreign clients to invest in stock shares, commodities, and cryptocurrency. So they have a boiler room or murag kanang operation center, call center, diin kanang mga high-pressure salespeople call their potential investors nga ilahang pangbaligyan. So kung but pasabot, kung nasakpan na din sila kaniadto, wag din sila nangundang. Basig wala gyud sila nangundang kay ang report sa dire kay failure to renew mayor's permit. So nganong giingon man nga usa sa mga violations ay failure to renew. Naa na ni sila mayor's permit pero wala lang nila ma-renew. So they suggesting the idea nga nag-operate na ni sila possibly before. Could be like in their previous location, di ba? Yes, partner. So
mo na atong susihon kung unsa pay mga dugang updates unya ani pohon basta si BPLO Chief Terence Saavedra personal yun nga ni serve sa show cause order kagahapon nya gipost na to gipaskin sa dihagyon sa ganghaan sa maong giingon nga BPO facility sa barangay Kasambagan upon the order of Mayor Raymond Alvin Garcia sad matud sab ni Mayor Garcia nga I learned about this yesterday lang human gi-sendan siya og link sa YouTube nya matod niya nga since it raises serious and potential international concerns moto nga iya ang gipa-imbestigaran sab. Yeah, but I think we have to be clear, no? When you say there is no Pogo in Cebu, you have to be clear that these establishments, kaning mga ani nga transactions are not just limited to gaming, even the Pogos before. Yeah. Kaya naman sila love scam and all that. So Pogo is not really just about gambling, not anymore. Not anymore kay sa to tantanang klase sa pagpangilad tanang klase sa scams pwede na nila nga murag i-enter na nila so that's a good point partner no nga we are very much gi-project siya as just a scam hub. It's not just gambling, you know. So tan-aw nato kay basig basin di ayog in the end basin sad og Pogo kay nya na naghisgot ta sa una partner nga kuan way Pogo ra ba sa Cebu City mo na ilang mga pangangkon pero mo ni karon so far mao na ang mga information nga nakuha nato nya padayon ta mag-monitor ani sa updates kung doon na bay mapasakaan jud og kaso about ani kay kung ani siya mo lagi nitong giingon gamiton ang BPO firm nga and we know nga ang BPO firm is a respected firm treasured kaayo nato tungod sa kining economic impact niya sa Cebu. Correct. Yeah. Not just to the locality but also sa mga workers yun sa their families. So nindot ni nga kining mahatagan sa dug aksyon. Amo na partner scam hub gipasirado. Yes. So ako sang gikuanan ako sang gi tan-aw ang uban ba posible nga sila same but posible sad nga di but isub-usab ra ang pangan. Oh. Diba? Okay, that's the nature of if you want to do something that's bad, that's illegal, of course magsige jud kag you want to make sure nga dili sad ka masakpan. So that could be one of the tactics nila nga gi-employ which is to change names every now and then. Could be the same sets of incorporators or businessmen behind them operating but naglahi-lahi lang. But sige, atong tagaag chance ang atong mga atong kapulisan otoridad nga mo investigate do na may 72 hours nga gihatag sa kadagkuan sa maong kumpanya to explain their side so atong tan-awon sad kung unsa ang ilahang side ani nga istorya. So kana no para nako kabahan na kayo kay kung naabot na din ang dapita posible kaayong napay mga musunod. And to me if it would take somebody from outside the country to do that, hack into the system and monitor these things, why can't our government people have kabaw gyud ko diri sa ato naagyoy na abilidad. Naagyoy na abilidad. Yes. Pero mahal man gud kuno kaay na partner ngay it's a special skill man. Ka-afford kang gobyerno ana partner? I think so. That's a special skill. Then it needs also special rates. Ana lang. Diba? That's something baya I want to do. I'm so interested. Mao lagi partner, na-interest na noon ko sa iyang trabaho nga and then himuong content kay mura siya investigate pero I didn't know exactly giunsa paghimo ang nganong kahibaw siya nga scam ang gipang buhat atong mga empleyado. Nganong nakahibaw mo siya nga scam? Kasagaran ana na mga musumbong. Na mga mag-post. Makita ka na. Grabe na makanig traction. Dagka na makay ka ng nangadaot ani. Unsa man ni then if wa kay lingaw. Sometimes wa tay lingaw. Sige bitag kuri-kuri. That's why it's so na-access man niya ang CCTV partner. Yes. Makaya ra na nila. Pwede day na no. Yes, even kanang remote access. Even at work, there ang kanang imong laptop can be accessed if it's part of the kuan. So di gyud ko motuo nga walay kamao ana diri sa Pilipinas naa gyud. Naalang nagtrabaho sa mga tech companies I guess. Yes, dayon mahal lang gyud sila great. Okay, usay na kay problema nga mayon ka din ako kabaw. I did everything.
Sige, wait lang, akong i-access. They can do that. Remote access. Pwede ra gyud kung buto na. To me, good thing that he did that kay nanubra na po, di nangaratol. Nangaratol sila. And then, malagyan pwede di ay, posible di ay. Karon more awareness. Kay sa una, nga mag-ayo-ayo katong trabaho may call center nga pwede may maka-remote access pero with consent man to siya sa owner sa laptop. Yes. But kini nga pwede dai no overseas niya Actually no. If your laptop is owned by an office, kanang part of your responsibility is yun mo nang kung nang tuo ka kanimong laptop for work na careful yun what you do and do there bisan pa siguro nag-incognito mode ka kay there are ways yun na sila ang ilha mo na ilang trabaho mo na ilang nastudyuhan mao nang mga kung mga bana ay good mo kumpiyansa kung inyong asawa may pagka-hacker mentality kay kuy mo ting kayan lawan na hacker mentality bisag i-delete pa partner good na bisag imong iPhone imo lang ipang-delete imong pictures na mong good na naada gyapon paita diba? So kana siya. Nya ari ta sa lain na pod nga hisgutanan. Kani. Di ko sure kung scam ba ni unsa ba ni basta kay human sa panagbangi sa uni team nga dili na uni and di na sa team na nasay gawas siguro ng mga istorya about kanang reconciliation. Pero wa man ni tukob ang usa no. Duha naman ni sila. Si PBBM ug si Inday Sara na hisgutan magutog kagahapon pero si Vice President Sara Duterte nagpabiling hilom sa willingness ni President Marcos to reconcile as the start of her Senate impeachment trial nagkaduol ug iyang papa pabiling natanggong dito sa The Hague ni ingon niyang kampo nga relay lang niya diri kung nay available statement from the Vice President. So far wala pa. No. Sa dyan no comment, mo relay lang sila. Kini mo'y pamahayag ni kini mo ang good, gipamahayag ni Presidente Marcos ato sa usa ka podcast interview with broadcaster Anthony Taberna, no? Nya, sa ding gipangutana siya nga, feasible ba ang reconciliation tali sa Presidente ug sa Vice Presidente? Niingon man si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, nga idol ni Dennis Tabar. Yun siya, if the other party is not willing, nothing will happen. It's not workable. So, niingon si Castro na ang Presidente ready to work with everyone, even those with different political policies. It's for the people. I mean, he's the father of the country. Lami kay pagkasulti. Di ba? So, sa usa ka ambush interview niya itong Sabado dito sa Davao, ang Vice Presidente niingon sad nga ang iyang mga abogado may be against letting her face a Senate impeachment trial, but she said she wants it to proceed. I really want a bloodbath. Bloodbath. Daghan ko nung nag-google anang bloodbath. Daghan kay ni-react ko hasta si Castro niingon ama ba kanang danak gid ang dugo danak ang dugo. Daghan lagi ko na nag-google ana partner kung unsa joy meaning anang bloodbath kay tungod sa kuan niya. Sila ka ba? Wa sila kasabot niya daghan sa nag-google og figures of speech unsa na mga metaphors ay ang kuan top word searches in the Philippines today. Bloodbath. Pero kani partner kining offer of reconciliation It actually was atong klaron. It wasn't an offer of reconciliation. It was just a question of the feasibility of reconciliation. So walay ni offer god na gipangutana lang, okay pa ba? Ina na ba? Kaya pa ba? Pero ang CBCP ni tingog na. Ang CBCP ni suporta og possible reconciliation between Marcos and Duterte. Kaya ingon sila, unity and reconciliation are always good for our country. If the president is offering them to the Dutertes, the latter's camp should consider it, if only for the good and benefit of our country and the Filipinos. But do you think that's something kanang doable considering na the damage has been done, na preso na ang amahan, inana ba? Exactly. Murag kahuman nimo og kuan pagpanamastamas ingon nagkag sige na mag-uyo na tabat human naman nahitabo na ang mga supposedly dili angay may tabo. Nangyari na ang mga hindi dapat mangyari. Ala, tagalog. On the other hand partner ba, murag I see that as a murag basig strategy na sad niya kay if ever yes to reconciliation si VP Sara or ang mga Duterte, well, na political leverage again to the Marcoses,
And then if dili po, that can also go against the Duterte administration. So I don't know if these ideas, these talks about reconciliation, reunity, so feasible ba na karon? Because kung ako sa Duterte, kung kita sa part sa mga Duterte sad, it would be hard nga humanagon ang imong amahan didto nga gi napada and then hugot magyud ilang pagtuo nga dili unta gibaligya o gi surrender gyud sila sa kagamhanan sa Pilipinas under the Marcos administration. Well, si Senate President Cheese Escudero niingon nga sakto ang presidente sa pagsulti nga ang country's leaders cannot be consumed by politics while the people suffer on a daily basis. The president's message is clear. Pina-cheesad nga delivery ba? Now is not the time to build bridges, not burn them. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our nation. Pinapaspas man niya. Paspas mo kayo si Senator Cheese. Pero sige, mauna siya, no? Mauna na iya, ha? So karon to unite or not to unite, that is the question. Ato nang atanganan na to, no? Kay kanang karon baya is already the start of positionings for 2028. Basta mo na to giingon ni Inday Sara ha, nga wala akong expectations of acquittal or guilty verdict. I am already at peace. Wow. No, muna yung giingon. Ang mga lawyers, full throttle na ang preparations for the impeachment. Marami silang alam sa batas as legal recourse for their clients. Sinabihan ko na rin sila talaga, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. But si former Senator Laila de Lima, nga karon party list representative na sa ML ang ready sa siya. Ready na hindi ingon siya nga what bloodbath nga this is not bloodbath nga adto nato mag pinatyanay ta diha magdanak ng dugo because ikaw man diha. And ingon siya na sa bloodbath nga mo vote na kana yes or no. Oh, yes or no ra man adto. Nag-ana ko wow. That's actually ko kanang true no. Igabuti mo nga to wala man mo di man ni katong house inquiry nga kung tanon kag kanang back to back, di ba? At the end of the day, kung kanang impeachment, mo narrow down ra gid na sa mga votes, yes ba og no? Correct. So mo na nga let's spare na lang kuno the impeachment of theatrics, mga bisag unsa pa diha nga mga pakulo nimo kay matud ni former Senator Laila de Lima nga karon representative na nga karon usasad sa mga part siya sa prosecution team for the impeachment of Vice President nga kuan lang kining let's stick with the facts and it's not a bloodbath really good kay dili man mo diha magkinuanay ikaw ra man ang murag one-sided naman siya dili man you against us kami mo vote ra man mi. And I think it's also just a matter of answering questions manggod even those inquiry. You don't have, pwede lang yun ito, depende sa pag-handle. Igura makamutubag sa mga pangutana. Diba? Wanamtay oras ka na. Hindi na katubag sa pangutana, ani. Ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo ang tao gihimo sa Ginoo nga lahi sa usag-usa. Ikaw, ako, wa gayoy kaparehas. Gani sa Jeremias 1:5 nagingon. Sa wala ko paggani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw matao, ipili ko na ikaw aron mahimong propeta sa kanasuran. Tiniklaro kayo nga sa wa pa kita matao ang Ginoo may laraw na alang kanato. Pusa, kung unsa ka kaman, mao kana ang kabubuton sa Ginoo alang kanimo. Ang tanan nga mahitabo sa kinabuhi sa tao gitugot sa Ginoo alang sa usa ka katuyuan. Usa ka maayong katuyuan. Mao nga ayaw ikahibos ang imong sitwasyon karon. Hinuon dawata kini ug pangayo ang grasya sa pagkakontento. Sa Roma 8:28 nag-ingon,
Tasayod kita nga diha sa tanan butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan niadtong nahigugma kaniya. Lahi ang plano sa Ginoo alang kanako, ug lahi usab ang alang kanimo. Samtang sa Jeremias 29:11 nagingon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kanyong mga swagon, inay maalaut o paghatag kanyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. O sa mga igsoon, ihangad ang tanan sa langit, naibaw ang Ginoo sa imong kahimtang. Ug may giandam siyang mayong butang alang kanimo, ihatag ang imong pangandoy kaniya. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lagi itong amahan, may mga sitwasyon sa among kinabuhi nga dili na mo madawat. Tungod nini, mubati dayon kami discouragement. Pasayloa kami sa mga higayon nga mao kini ang among bation. Karon among pangayoon nga imo kaming tudluan sa paggakus sa bisan unsa nga imong itugot sa among kinabuhi. Kay ang imong plano alang kanamo, alang man sa among kaayuhan nga dinhi nga may tabo sa atong kalibutan. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabard, itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong papakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.